Supplemental petition laban sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice inihain sa Korte Suprema. Mga petitioner hiniling na ipawalang bisa ang mga pagdinig ng House panel. Kaugnay yan, kumuha tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Naghain ang ilang abogado ng supplemental petition sa Korte Suprema ukol sa pagdinig ng House of Representatives Justice Committee sa impeachment kontra sa ikalawang Pangulo. Sa isang online post, ibinahagi ni Attorney Israelito Torion ang kanilang paghahain ng petisyon sa katas-tasang hukuman kasama ilan pang petitioner gaya ni na Attorney Vic Rodriguez at Attorney Jimmy Bondoc. Supplemental petition for certiorari ang inihain sa paniniwalang hindi naaayon sa batas o unconstitutional ang implementasyon ng House Resolution No. 892. Sa pamamagitan kasi ng naturang resolusyon, napahintulutan ng komite sa Kongreso na magsagawa ng mga pagdinig ukol sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Git na mga petitioner, nagkaroon ng grave abuse of discretion ang House Committee on Justice sapagkat itinuloy pa rin ang pagsasagawa ng pagdinig kahit pa nakarisas ang Kongreso. Kung kaya't dahil rito'y hiling nila sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional at walang bisa ang House Resolution No. 892. Nais din nilang maipawalang bisa ang lahat ng mga pagdinig, subpoenas, mga mosyon at iba pang hakbang o aksyon ng komite alinsunod sa naturang resolusyon. Bukod pa rito'y hiniling ng mga petitioners sa katas-tasang hukuman na mag-issue ito ng Temporary Restraining Order o TRO para kadyat mapigilan magpatuloy ang mga pagdinig. Sa kabila nito'y paglilinaw naman ng grupo na hindi nila layon proteksyonan ang Vice Presidente mula sa pananagutan bagkus nais lamang matiyak na ayon sa batas ang proseso, habang ang kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ay itinuring na fishing expedition ang pagdinig ng House Justice Committee. Git ng kanyang abogado na si Attorney Peter Paul Danao na questionable ang lawak na mga inuusisang dokumento ng komite. Well, I don't want to comment on the side of BP Sara as the sabi ko na impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022, 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni BP Sara. Pangalawa, si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto lang impormasyon. Aniyaya, kung sufficient in form and substance na ang impeachment complaints, bakit pa kailangan umunong kumuha ng mga ebidensya? Diba? Kung sabi nga nila, sufficient in form and substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya? Diba? Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Diba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions prior to 2022. 2006 to 2022. So a period of around 16 years. Diba? Hindi ba phishing yun? Ayun, sumagot. Diba? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.